John chapter 8, verse 28. I will read and follow with your eyes. Verse 28, Then said Jesus unto them, When ye have lifted up the Son of Man, then shall ye know that I am He, and that I do nothing of myself, but as my Father hath taught me, I speak these things. 29, And he that sent me is with me. The Father hath not left me alone, for I do always those things that please him. As he spake these words, many believed on him. Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then ye are my disciples indeed. Last verse. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Let us pray. Father God, thank you kayo sa imong pulong, nini kapuno. And we pray, asking na kanimo, na imo may Lord God, tagaan, langit nun nga panabot sa imong pulong. And Lord, we humble ourselves and open our hearts. Tungod kayo Diyos, ang imong pulong bililhon. Labaw pa amahan sa mga butang, hindi kalibutan. And as I speak, nagampo ko Lord, na ikaw magagamit ka na ako, magadihog ka na ako. O Lord, magahatag ka na ako sa kaiso, labi na Ginoo sa paambit sa imong pulong ato sa imong makatawan. And I pray ang palang Espiritu karon mao'y magalihok sa among kaliwala, pakighinabit ka namo, magatudlo ka namo Lord God. Lord, I ask forgiveness in Jesus' name. Amen. Okay. So, I would like to focus there sa verse 29. Okay? With your eyes. And he that sent me is with me. The Father hath not left me alone. For I do always those things that please him. Highlighted. For I do always those things that please him. This is from the very mouth of Jesus. Gikan kayo sa iyahang bakbak. Ingon siya akong gibuhat kanunay ang mga butang nga makapahimuot kaniya. So magsuon ang Dios mahimuot. Sama kanimo kanako. Doon na tayo butang na atong di kahimutan, amen? Malipay ka ba? Diba? Example, kung sa'yo butang malipay ka. Malipay ka kung itawag na to, makasimba ka. Malipay ka kung nakay gustong ka ito niya makauni mo. So dili dautan nakita ko sa magbitaw nitong maka-experience ko kalipay o di kahimutan sa kinabuhi. Labi na mga parents, malipay ta ko itong mga bata butang, di ba? Ay butin ta. Then labi na kinatusugoon unyang ilang buhaton, malipay ta. Di ba? Labi na kita mga parents kung ato makita atong mga anak yun nga naapo diya sa pagpangalagad. Malipay ta, mahimuta kung makita natin sila nag-ampo, di ba? Kanang mga bata doon, magluhod, mag-ampo. Dahil mabasa ang Bible, mahimuta. Now, sa kinabuhi usab ni Jesus Christ, ang iyang giingon is that He always do those things that make the Father smile. Iyang gihimo kanunay ang kabutang nga diin makapahimuot, makapalipay, makapasmile sa Diyos Amahan. Now, niining kapunon ang atuang puntirya is aron mapahimuot ang Dios sa tanan natong pagabuhaton. That's the very aim sa mensahe niining kapunon. In all we do, ang atuang tumong gayud is to please God. To please God.
ipahimuot ang Dios. Usa sa pinakadako nga mga gitawag natong sikreto sa gitawag natong successful Christian life is kini gitawag nato to please God. The greatest secret sa usa ka kinabuhi na Kristohanon is kining atong mapahimuot ang Dios instead ang atong kaugalingon. Kay naturally buot magyud nato nga kanang ang atong masatisfy po ni atong kaugalingon. But the greatest success sa kinabuhi nimo igsuon is when your aim sa imong kinabuhi is to please the Lord in everything and in everything you do. In all things nga imong gihimo, nang imuhag yung tumunga, malipay yun akong Ginoo. Dili ang atong pagalingon, dili ang ubang mga tao, kaya dunay sometimes natay atuang atong pagkakita nga buot nato nga mapahimuot nato ang ubang mga tao. Sa ako nag-iingon, dili ka mahimong mamalipayon kung ang imuhang tumong is gusto nimong mapahimuot ang ubang mga tao. Especially when it comes sa imuhang relasyon sa Diyos. Because when you please others other than God, then maka-experience ka discouragement, maka-experience ka o gitawag nato o na-stress ka, kaya nga naman, pag dili siya ma-please, di siya malipay sa iyong gibuhat, mag-uulay kay ka. Kaya lagi, gusto nimo nga ang tao, palibot nimo nga sila, kanitang i-praise ka. Now, dili yung ka mahimong successful, isip Kristohano, isip anak sa Diyos. Kung ikaw mismo sa imong kagalingon, ang imong tumong, para si pastor, para si brother, para si sister, no. Especially kini mga lagad ta. Ayaw yung mukha nga para si pastor, mahimuot siya sa kuwan, no. Imuha na para sa Diyos, para sa Ginoo. Amen? So, mao ka na migsuon. Sa kinabuhi ni Jesus Christ, ingon siya, iyang gibuhat ang tanan na para mapahimuot ang langit nun nga amahan. Unang-una, ingon siya sa Lucas 19:10, ingon siya, kaya ang anak sa tao, miani sa pagpangita o pagluwas sa mga mawala. So wala siya daing goal na ang amahan mapahimuot niya. O ang amahan, mapahimutan niya. Ano man? Kaya ang iyang tumong pagpangita o pagluwas sa mga nangawala. Mao ka na ikuha ni Jesus Christ nagsuon sa kinabuhi. Ingon diya nagsuon, the Word was made flesh and dwelt among us, full of grace and truth. John 1:14. Si Jesus saman nagbaton og unod og dugo, full of grace and truth. Dahil ingon siya nagsuon, si Pedro mismo in Acts chapter 10 verse 38, ingon siya, Jesus went about doing good. The entire life of Jesus Christ, sa iyang ministeryo, sa tang nabuhay sa Mixon, anya is doing, he went everywhere doing good. Why? Because it pleased the Father sa tanan niyang gihimo. Si Peter mismo, niingon si Peter sa Acts chapter 10 verse 38. Dahil Mixon, in Luke chapter 2 verse 49, sa diya ka sa gipangita sa iyang parents, si Mary o si Joseph, tungod kay sa diyang nagbiyahe siya papauli na matigdan lang na wala man si Jesus. O sa nakaplaga na Jesus, ingon siya Mixon, I must be about my Father's business. And just imagine that Mixon, sa iyang pagkabata pagayon, wala siya iyahang laing giunaw na, mao ang pagbuhat sa buluaton nga gisangot sa iyahang langitnon nga mahal, God the Father. I must be about my Father's business. Dayon, tanawa, in Mark chapter 1 verse 11, sa diya ka Jesus Christ gibaptize sa iyong samahan, thou art my beloved Son, in whom I am well pleased. Even sa baptism ni Jesus, ang amahan, so walay gihingo si Jesus sa entire kinabuhi.
nga wala na may nahimuot ang Amahan, ang Dios Amahan. Hangtod manggani dito ibabaw sa krus. Ningon siya, it is finished. And He gave up the ghost. Si Jesus mismo may suon sa iyang pagkinabuhi ni kalibutan na in Romans chapter 15 verse 3 ningon si Paul, for even Christ pleased not Himself. Even Christ, bisan si Kristo mismo sa iyang kagalingon, wala niya pahimuti ang iyang kagalingon. Pleased not Himself. Usa ka butang nga diin ga-consume sa gitawag nato passion ni Kristo migsuon sa kinabuhi was to please the Father. The entire life niya, He was consumed. Ang iyang passion is to please the Father. Wala na'y labaw pang nagmatter sa iyahang pag-exist ni ining kalibutana. Wala na laing nagmatter nga labaw pa. Na mismo yung kaugalingon, wala niya pahimuti, kundili ang langit nun nga Amahan. So, ang leksyon na tumigson sa kinabuhi ni Jesus Christ, ang pinaka-miserable o kinabuhi nga pirti kadaot may suon is kining usa ka kinabuhi nga kanunay kang nagsulay bitaw, we try to please ourselves. We try to please others. Miserable kayo ng kinabuhi. Nga naman, ay siyempre, ang imuhang kalipay, nag-revolve lang sa imong kagalingon. Ang imuhang kalipay, nag-revolve lang sa unsay ika-sulti sa uban. Hinana mo? That's why siya sa mga bantay, He will speak kung unsay kinahanglan niyang isulti ngadto sa tao. Ano man? Kay ang tao kabalo siya unsay gikinahanglan sa tao. Kining atong kinabuhi nga ato ang batunan, ang tanang butang gusto nato mabatunan. And then paon nimo o kaputo nimo ang tanang gusto nimo kaputo. Kay para lagi ang imong kagalingon mapahimut-an yun, mahimut juga ba? Usang uban, usaman, abi kay mga goal sa kinabuhi. Ano man, kay para masatisfy ang kagalingon. O wala niya naunaa na sa entire life ni Jesus Christ, ang ining kalibutanan, lingon siya, for I do always those things that please Him. So ang pangutana, unsa may makapahimuot sa Dios. Diba? So nakita nato nga si Jesus ang iyang entire kinabuhi sa tanaa sa kalibutan kaniadto nga mapahimuot niya ang Amahan, ang Dios Amahan. So but sa butigsuon, ang Dios Amahan mapahimuot. Ang pangutana, unsaon o unsa may mapahimuot sa atong Dios. Would you like to know? Would you like to know? Namong gina. So instead nga imong mapahimot imong kagalingon, instead mapahimot nimo ang ubang mga tao, pahimot ang Dios. O kung saan nato pagpahimot ang Ginoo? Number 1, Colossians chapter 1, 18 to 19. Usa, daghan, pero I will just give you a few things. One of the many things that pleases God is that Colossians 1, 18 and 19. And He is the head of the body, the church. Okay? That in all things He might have the preeminence. Look at this. For it pleased the Father that in Christ should all fullness dwell. Okay? For it pleased the Father that in Him, in Christ, should all fullness dwell. Fullness of God bodily. Now, look at this. We please God
will we exalt His Son, Jesus. Sadya nga, imong ipataas si Kristo Jesus, yung bugtong anak, sa imuhang kinabuhi. Preeminence is Jesus. Preeminence sa imuhang kinabuhi. Do you exalt Jesus? It means, make sure that we should exalt the Lord Jesus, nga diin, anaadya kaniya, ang kinatibuk ang pagka-Diyos. Mapahimuot nimo ang amahan when you talk about Jesus ngadto sa uban, sa imuhang kinabuhi, sa imuhang munahuna, sa imong pinulungan, sa imong binuhatan. Thus, it describes and express that you magnify Christ sa imuhang kinabuhi. Sa tuang mga pakistorya, di ba? Ato bang i-exalt si Christ? Sa tuang gawi, isip mga anak sa Diyos, makita ba nato nga atong ipataas? Like for example, may suon sa imuhang nakabot, sa imuhang mga kadaugan. That's why natin mga pagpasalamat naman, because ingon ang Bible, it pleases the Father that we exalt His Son Jesus. That's why in our worship, in our every meeting, in our every Bible study, in our every cottage prayer, wala tayo laing ngalan nga ato ang ipataas the name of His Son Jesus. Because when we do, sa imong pagtrabaho, sa imuhang itawag dito, sa imuhang pag-eskwela, sa imuhang eskwelahan, kumusta man, imo bang gipadako, gipataas ang ngalan ni Jesus? Di ba, ginamay usahay doon nga, sa ko nangingong pag natas trabaho, di ta may bawaan na Kristuhanon ta. Pag natas eskwelahan, di ta may bawaan na kita Kristuhanon ta. Kaya ingon ang Bible, for I do all ways, ingon Jesus Christ. So sa tanan ba natong gibuhat may suon, do we exalt Christ? That's why matigalang wag kami nga, kung saan yung simbahan, ang inyong gikanunay, gitawag na, sa mga pagwali, sa mga pag-ampo, nganon si Jesus magyo, because it pleased the Father to exalt the name of His Son. Sa itong mga pagkanta, amen. Di ba? Sa itong mga pag-awit mixon, what a friend we have in Jesus. Sa mixon, all hail the power of Jesus' name. Sa pamixon, let's talk about Jesus. Every song na atong gikanta, pa mo kabantay, we exalt the name of Jesus, not the name of Kibuloy. Kibuloy is Satan's messenger. Ni-claim siya na siyang the way. Ni-claim siya na siyang kinabuhi. Ni-claim siya na siyang truth. Oh. Kaluoy. Kibuloy. Kaluoy. Walay ngalan nako sa kinabuhi. Walay ngalan nga atong dapat ipadako. Ngalan lang, Jesus Christ. Napay ngalan niya, Jesus Christ, name above every name. Kunya mas labaw ang ngalan niya. Wa siya maulaw kibuloy. Wa ka mahadlok ng imong kalag, diri pa lang gisunog na ka. Manong buod magay mong sulti? Kay mismo ni Jesus siya na kibuloy. Nabiyo, sin sa iyang wali karon. Hindi daw kamalos pag di ka wagi niya. Bot na nimo kibuloy. Sa una imong wali, tinuod lang iyong kasi Jesus lagi ang dala na kapaturan kinabuhi. Pero abot na unsa imong utok, wala imong prophecy. In the last days, meaning, sama, mulagan ang ingon na sila, maong Kristo. And we thank God for that. Ano man, now we know. That's why sa itong mga paggawin migsoon, we must exalt His Son Jesus. Ang mga taong nanisimba ni Kibuloy, please, open your eyes.
Please don't be deceived. Because the Word of God says, Satan has its messengers. Satan has preachers. Satan has prophets. Satan has missionaries. Satan has false teachers. Kung tinuod lang igsuon, kung ako pa'y Diyos, pasalamat na Diyos kibuloy, nga dili ako'y Diyos. Kaya kung ako pa'y Diyos, ikaluyan pa na sa Ginoo. Tagaan paggrasya sa Ginoo. So brothers, to please the Father is to exalt Christ. Do not exalt kibuloy. Exalt Jesus Christ sa imong kinabuhi. One way you exalt Jesus Christ is to live a life that is holy and righteous, just, tubangan sa Ginoo. One way you exalt the name of Jesus Christ is when you speak the name, not to sa ubang mga tao. Ingon ang Bible may exalt, kung ako imo'y kaulaw, not to sa ubang mga tao, ikaulaw sa tao, not to sa tubangan sa pamamahan. We should not ashamed to bear the name of Christ. You call yourself Christian and you ashamed the name Jesus. If we are really and truly Christians, then we are proud bearing the name of Christ, even the reproaches, even sa mga kaulang iso na kasakit. Why? Because ingon si Pablo, diha sa akong lawas, mga marka, I am proud, ingon si Paul, that I bear the marks of Christ's suffering. Kumuantos ka tungod kay nagwali ka ni Kristo, kumuantos ka tungod kay ikaw nagkinabuhi sa kinabuhi ni Kristo, then you must be proud about that. Why? Because you exalt and you please God through exalting the name of His Son Jesus. That's why nang tanda lagi nga nung Jesus yun yan to ang kwadri. It because ingon na exalt, it please the Father. It pleased the Father that in Christ should all fullness dwell. So exalt Christ, mga batanon dito sa eskwelahan. Exalt Christ dila sa imong panimalay, mga batanon. How you exalt the Lord Jesus Christ? When you obey your parents. When you obey your parents, you exalt the name of Jesus. Mga batanon, kung wala ni mo buhatan, gibuhat sa imong mga kaamigo, mga classmate nimo nga dili maayo, you exalt the name of Jesus. Mga batanon ni, sugutan nato ni. Kristohanon, kung diya sa imong dapit, dagang magbiyay-biyay nimo tungod kay Christian like ka, yaga-yagahan ka, then be happy. Malipay ka. Kano man, it is not you. It's Christ ilahang tamay. You are just exalting, displaying Christ inside you. Sa imong pagkanta, sa imong mga music, does your music exalt the name of Jesus? Amen. Sa imong mga gitawag nato, gibasa ng mga libro, does exalt the name of Jesus? Because I do always, ingon si Jesus Christ, He do always what the Father pleases. Atubangan. Samahan. When we worship Christ, we exalt the name of Jesus. When we worship the Father through Jesus Christ, we exalt the name of Jesus. So muna yung anong pinagtanan ba ni mong gibuhat? Makita ba? Madisplay ba si Kristo? Number 2, what pleases God? When you and I love one another. When you and I love one another. Romans 15, 1 to 3. Romans 15, 1 to 3. Unang pulong sa Ginoo. We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak. Ita nga mga mature, ita nga mga lingkon, ato pasanon, makayagon. Okay? Makayagon sa mga huyang. O dili atong
Okay, and not to please ourselves. Let every one of us please his neighbor, for his good to edification. You see that? For even Christ pleased not himself, but as it is written, the reproaches of them that reproached thee fell on me. You know what makes so on? Matulpasaw sa preacher. I forgot. Yun siya. The one sin that we commit without, why we cannot love our brothers? The one sin that nato mahimo ngadto sa uban, ano makahimong tag pagpamakat nato kanila. Okay? Ano makahimong tag ato sa masakitan nato sa uban, ang ato mga bitaw nato palibot mga tao nato. Ingon sa preacher is when we fail to love God. When we fail to love God, it's easy for us to do or to hurt other people. Because if you love God, you will not hurt other people because God loves people. Nakuha na ninyo? Makahimo tabi maya sa katao tungod kaya wag nato po di gugmahan sa katao. That's why yung Bible, the greatest commandment is to love God, the Lord thy God with all your heart. Dahil siya, and love thy neighbor. You see, the Bible speaks expressly that ingon siya migsuon, when we love one another, it means we please God because it pleases God when we love one another. Just like Jesus, He pleased not Himself. Instead, ingon siya migsuon, let every one of us please his neighbor. Utsabot, imong tawagan na i-please ang imuhang silingan, it is because you love God. And it is because you love your neighbor. That's why dili ka buot na imo siyang masakitan, imo siyang tawagan na kanang imo ang dili maayo. Diba? Why you kill? Because you do not love your neighbor. You murder ba? Why you murder? Because you do not love your neighbor. Why you lie? Because you do not love your neighbor. Why you steal? Because you do not love your neighbor. Napangutana. Ang itulos nato is to love one another. Why? Because if you love your brother, if you love your sister, you will not hurt your brother or your sister. Because you love your brother. That's why in verse 1 siya, when we did that are strong, ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. Why we gossip? Because we do not love our neighbor. Nasabutan ninyo? Pero pag may gugma ka, dili ka. Dili ka na naman. Because ang gugma mutabon sa damo ng mga sala. Ang gugma mutabon sa daghang mga sala. Love covers the multitude of sin. If you love others, you'll exhort them to get busy serving God. Amen. If you love others, you will exhort them to get busy soul winning. Amen. If you love others, you will exhort them get busy in what? In giving their lives sa bulaton sa Ginoo. That's why pag natin nagsunang nga ba, paano ato yung encourage ka naman? Because we love them. Yun ang igsuon, tanawa na igsuon nato, bitaw ka ng igsuon nato nga magpalayo sa Ginoo. Tanawa, kinabuhi. Luoy kayo. Anong luoy man? Because kabalota nga kung ang atong igsuon mo-withdraw diya sa gitaw nato bread of life, mo-withdraw sa gitaw nato living water, mo-withdraw sa gitaw nato diya kang Kristo na may ato ang nourishers naman. Kasi metabo, luoy kayo ang ato igsuon. That's why we exhort them because we love them to go back and serve the Lord. Anong igsuon nato igsuon nga ampo? Why? Because kabalo ta igsuon ang Kristoano na dili pa ng puon, luoy jud kayo. Anong igsuon nato sila nga mabasa sa Bible? Oh, because kabalo ta igsuon nga ang usa ka Kristoano nga
ulag kay balo sa Biblia, inosente sa Bible migsuon sa man. Huyang. Huyang. So, we exhort them because it is very important migsuon. So, loving one another. Ano man? Because someday, matagusa ka nato, matubang ta kang Kristo. Matubang ta ni Kristo migsuon. And then, sa man, why you waste sa imong time? Why you waste mo ang imong kinabuhi? Mga tana, naba kay gikasukan or gikaligot-gutan or gikayumsan? You ask yourself. Kaya na bagay tao, Kristoano, Kristoano nga, murag din Kristoano, baka na mag-hate. At so ako di mo kumuter mag-hate. Siguro sa wala may may ubos. Kay lahi ang hate. Pero nagginanausay mo. Pero ako di ko mo hate. May ubos lang. Pero di ko yung masuko. Yung ano man, murag degree, lahi na kaya kung suko ka. Pero kung nahiubos ka, it means it's about feeling, di ba? It's about feeling. Not ingon nga, nasuko ka nga. Huwag kaya suko manggod kung yung ka, kasi kalayan na sana nasuko o nahiubos lang. Meaning na-offend lang ka. Di ba? That's meaning sa itaw na ito na nahiubos. Pero pag mayroon kang nasuko, dilit mayo sa Kristoano na masuko ka. Kaya maunay ibawal sa ginawa to, hating one another. That's why sa Ephesians ba? Put away anger, put away hatred. Diba? Kaya di mayo. So kung doon na kay gikasukan, doon na kay gikayumsan, you need to remember if you love your brother, then dili lisod nimo nga imong i-overlook ang iyahang koyamon. Ingon sa dito tanawa. I-overlook nimo yang koyamon and then continue i-encourage siya. Nasabtan? Kaya naman po yuban, pag makadungog kong di maayo, ang iyang response lahi, dili dapat, ingon sa kita daw kung mga lingkon, kita mo yung pasan sa mga kasakit sa mga kuyan. So nagiday kita na ito, mga kahuyangon ang upang mag-ispanon. O kung ikaw, mature, kung sabi ko dapat ito ang imong ihatag na nila, response is love and exhort. Understand? Ano na? Dili kay imong paliton. Na kung paliton nimo, asa ang gugma? Wala. But when you, sakto nimo siya, diba? Kung sabi na, ang gugma, maunay ikaw nato magatabon sa mga dili maayong libuhat kanimo sa ubang mga tao. Another question. Naba kay i-criticize? Karong adlaw, naba kay i-criticize? Labi na criticize na negative kayo? Naba? So, let's stop criticize each other. Because that doesn't please the Father. God is pleased when we Christians dwell together in unity. Psalm 133. 133. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Ano ang son? Sa Diyos, it smells like ointment. God says, when my people love each other, it smells like sweet perfume. But if they fight each other, paho. Nalimaho. That's why pilig yun maayo. Malipay ang Amahan, malipay ang Diyos kung kita. God is well pleased when we love one another. Wala pasabot na wala tayong misunderstanding. Wala pasabot na wala tayong mga kahuyangon. It only means mas ato ang gitingwa, giim na to, na sa tanan natong baton, sa tanan natong reaksyon, ang Amahan, ang Diyos, aoy mapahimutan. But when we fight, manimahog yun, dili malipay ang hinot.
Malipay ba mo nga, kini mga ginikanan ng yuta, malipay ba ta nga atong mga anak mag-away? Pati kaya mag-uul yuta, no? Pagkaingon ta ba nga ato man mo nga wala mo tudlu'i ana. Kitudluan mo nga paghinigugmaay, kitudluan mo nga magsinaktanay, kitudluan mo give and take, ang inana ng yun mo, mag-uul ta. Same as the Father. God. No? So, loving one another is another or one thing that pleases God. The last. Hebrews 11 verse 6. But without faith, it is impossible to please God. You see? Sige niya, Bison? It is impossible to please God without faith. Yan, ingon siya, rayon. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is, look at this, He is the rewarder of them that diligently seek Him. Rewarder, it means those who diligently mapugiyon nga napangita sa Dios naman doon na yung kayo madawat sa Ginoo. So unsa man one thing that pleases God is when we do things by faith. When we do things by faith and obedience. Sa diya na doon natay gibuhat o gihimo kunya kini nagasumikad sa tuang pagsalig diha sa Ginoo. So kini di ay makinabuhitang masaligon sa Ginoo. Mahimuot ang Dios o kung mahimuot ang Dios ingon siya. Ang imuhang pagsalig iyan ng gantihan. So doon na reward sa mga nagmasaligon. Amen. So kini di makinabuhitas pagtuo, kini sa pagsalig, malipay kay Ginoo igsuon. Mao gini atong inumduman igsuon. Kung dunay ganti, dunay ganti ang Dios sa mga nagmasaligon kaniya. Amen. Mutana, kaya karon sa atong sitwasyon, sa atong kinabuhi, unsay gusto sa Ginoo, live by faith. Pag kinabuhi diha sa pagtuo o sa pagsalig. Simple kayo, no? Pastor, musalig na ko sa Ginoo, malipay ang Ginoo. Yes, pag malipay ang Ginoo, kanang imong pagkamasaligon kaniya, iyan ang buktian, gantihan niya. So for example, how will you express that you are living by faith, atubangan sa Ginoo? Sa everyday life nimo may suon. Do you commit everything to God? Do you commit everything to the Lord? Brother Amay karon. Let's say what? But it takes faith. Trust God. How? Pray. Keep His word. And then what? Let God work. Let Him work. Wala tay kwarta. So instead, how will you show that you trust God? Wala kay kwarta. Yan karon nay mo kuani mo nga uyog na ko. Tawo ka na kanito. Ngita tag panapi. Nya pagkuyog nimo sa pagpanapi, number 1, manang tama to yung ni Brother Ramay nga umabot siya pagadian. Namang yapoy si Iban, nakapangalaga siya. That's faith. Meaning, ang imong Ginoo na di lang trabaho pagpangalaga sa Ginoo. Kay kabalo ka, na kung wala ang Ginoo, bisang pag naa kay trabaho dito, sayang kawa ang tanan. So, ang Kristohanon nga matag lihok niya ba? Pero every breath ni mo may soul, it's just like every beat sa imong heart. There is what we call I trust you, Lord.
I trust you, God. I put my future in you. I put my everything anak kanimo. Nasa akong sitwasyon karon, I want your will be done, not my will. Brother Jesus, pila ka kuwan wala si trabaho. Of course, kung naanak trabaho biya, magala ka kayon sa may nakabudget din ato mga matag-adlaw pagpanginahanglan. But when you trust God, you will at rest. You will put your rest in Christ. And then what happened? Brother Jesus, survive. Why? Because it's not about money. God knows kung sa'yo itinangan nato. So God is able to supply, but it takes faith in Him. Inumdum ko sa panahon sa pandemic, wala yun. Pandemic, may mga trabaho. Since wala trabaho, so sa may di ba? Sa may ikuha sa mga isunan, siguro na mga mata, ginakumiray ko. But God has many ways kung saan niya. And God's way is much better than our ways. God's way, usalangan, kaysa imuhang dagang pagi. Never before panahon sa pandemic na nagkuhan ko, kanang itong huli ko, wala na ba yung simba nga taro, kaya ba hindi makasimba may bawal man. Tapi ka din, lukatas. Buhay mo na kita. Sumutan na ko ni mo. Do you trust God? If you trust Him, your trust in Him will be rewarded. Will be rewarded. Apiki man yung karon, pitpos man yung karon. Just keep on trusting God. May bawaan na may son sa imong respond. Panahon nga walang wala ka, unsay imong gibuhat. Asa ka bidagan. Kinsay imong gikuptan. Sa panahon nga mulundod na kay ka, paminaw nimo. Mura bitaw ka na naligo, nga kalumsanon. Ini gilabayan ka life jacket, gilabayan ka sana dyan. Ano murag, salvavida. Diba? Trust God. Have faith in Him because God is sovereign. He is in complete control sa atong kinabuhi. Ingon ang Bible, God knows the end from the beginning. Why not trust God? Ano di pa ginato sa liga ng Ginoo? Nga diyang ang gipud siya malipay diya sa mahimuot kung kita magsalig kaniya. Remember the word of God siya, God knows the end from the beginning. If God knows the end from the beginning, why won't you trust Him? Nakabalo na gud siya ang sa katapusan, simutanan pa lang. You need to always to remember that God knows what you need. And He is able because the hand of God is not short. Na dili siya makaabot sa imuha. The ears of God is not, bitaw na itong sirado, nga di siya makadungog sa imong pagtuaw. And the eyes of God is not blind. Dili siya sirado, nga di siya kakita kung sa imong kahimtan. Why not trust God? Kung mo naman kamay that our God is almighty, our God is all powerful, that God is all able, pero nga hindi man nato na makita, mapakinaboy nato, ipakita nato sa uban. Nga hindi man nato na mapadaya sa uban. It's easy for us na kung bapa musulti, pero nga nung di mo nila ito makita sa kinaboy. Pag naatay mga Kristiyan, nga nung anong katong dagway, umutan mo na itong bandiling Kristohanon, dili na makita ang Kristo, ang Diyos na labing gamhanan. Ang makita nila, kung saan, hopelessness, di ba? Why? Satan doesn't want us to trust God. Because kabalo ang yawa na kung imong ibutang ang imong kaugmaon, imong ibutang imong kinabuhi, imong ibutang imong anak, imong ibutang imong pamilya sa kamot sa Ginoo, kabalo ang yawa na you are in good hands. You are secure. So may suod, ingon ang Bible, for the just shall live by faith.
You know what that means? If you are a child of God, rest in Him. Do things by faith. Sa iyong plano, yung Bible, sa iyong Bible, in all your ways, acknowledge God. And God will make your path straight. You can do that. Amazing path. In all your ways, acknowledge Him. Pag mo yung Ginoo, be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Yung napuno si Ginoo. That's what makes sure. We need to ask ourselves ba? Napatay, bersikulo, ikot na to. For with God, nothing shall be impossible. Then why ang inyong dagway, dilit man malipayon? Night time, next one, tinuod. May panahon nga, sama na po, naabot na yung mga problema, mga bader akong utok, bader akong nauna. Wala pa na kong heart, hindi bader na akong utok lang yun, bader kayo, namutang yung nauna ba? Aba mo, nindot yun na ni magsita basas kong Ginoo. Ang tanga ko man is, mubalik ko sa pulong sa Ginoo. Kung nga, mabader man ko. Number one, kung magunaw na kung mabader ko, di mo ni katabak. Number two, wala man po, di mo na ako mabuhat report. Kaya kung Ginoo, ngayon ko nga, Lord, I rest in you. Check yung Bible. Come unto me, those who are labor and are heavy laden, and I will give you what? Rest. Kaminaw. Dilit man wala pong daritso ang imuhang sitwasyon, imong problema, but this, minaw mo, God's promise is rest. Matingala ka. Matingala ka. Wala na bugas. Pero makatulog Japon ka. Matulog lang basta kung wala bugas. Ang point is, pag mo yung gagawalay bugas, and what will mababa sa yung unang kasing-kasing? God knows, kita siya, wala mi. So God, sa bato ni mo, you will pray, Lord, guide me. Lord, i-bless ako ang karugwato. Kaya kita kaginoon ng hinahanglan. And I trust you, Lord, that you will meet our every need. Ano naman, yung Bible may suon. Ang langgam sa kalangitan, wala na tanong, wala na harvest. Ningon siya, yet your heavenly Father feeds them. Imuan na sa kabulingon. Dili lang siya written word. Make it your own. So, hanggat ka, I trust you, Lord. Ningon ka, ang langgam, imong ipakaot, mas labaw pa daw ta sa langgam isuon. Kinsa ta? Mga anak sa Dios. Pinaka gigugma labaw sa tanang butang. Sa tanang hinimo sa Dios, ikaw igsuon. Mo'y labing pililo sa Ginoo. So niining kapunon sa atong kinabuhi, make it your motto, just like Jesus. For I do always those things that please Him. Amen? So everything you do, make it sure that it pleases God. So sa yung una, exalt the name of His Son Jesus sa imong kinabuhi. Love one another. And then, do things by faith and be obedient sa Ginoo. Amen. And since God is pleased, nini mga butanga, ay nako, may mong kunimo. Makain mo ka na kung ubalik ka, umayong ka, tinuod yun ay pastor. Ano man, ang pulong sa Ginoo dili mamakat. Ang pulong sa Ginoo faithful. The word of God is faithful. God is faithful. And those who trust in Him will never be dismayed. You will never be dismayed. God, pamina mo, God never fails. Wala pa imang Ginoo na napakyas ang Diyos. Kung ningon ang pulong sa Ginoo, that everything He does
He does it good and perfect. Amen. So, what pleases God? Lato na natin. Pagkinabuhi na masaligon sa Diyos o pag-obey sa Ginoo. And then, in your life now, in your body right now, in your mind, in your mouth, in your motives, in your hands, in your feet, tibok nimo, exalt the name of His Son Jesus. Let the world know that you are proud, that you bear the name of Christ. I am a Christian, and I'm proud to bear His name. Amen. Let us pray.